Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, November 27, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, ang bagyong Verbena nga ay napanatili ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos pa westward sa may West Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 215 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang bagyong Verbena nga ay kumikilos na papalayo ng ating bansa at inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Subalit may nakataas pa rin na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Kalayaan Islands. Sa mga apektadong lugar, ingat sa malalakas na hangin na may kasama mga pag-ulan na dala ng bagyong Verbena. Maliban nga sa bagyong Verbena ay wala na tayong binabantayan na panibagong sama ng panahon, low pressure area man o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal na dulot ng bagyong Verbena at ng Northeast Monsoon. Kabilang dyan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Occidental Mindoro pati na rin ang Palawan. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil nga sa epekto nitong bagyong Verbena, asahan sa Kalayaan Islands ang maulan na panahon na may kasamang pabugso-bugso ng hangin. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to heavy rains with at times intense rains. Habang sa nalalabing bahagi ng Palawan ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng trough o extension nitong si Bagyong Verbena. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Aurora, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms na dulot ng shear line. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Ilocos Region at Batanes ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Quezon at Camarines Norte ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan at Kalayaan Islands. Kapag ganitong may gale warning, pinapayuhan ng ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.